magandang araw sa ating lahat, mga mahal kong kapatid. Ngayon ay ako muna yung nagdala ng kamera ni Jigo. Kasi ito nakapag-relax na tayo. At kaya nga nag-relax tayo dahil doon sa pagbalik ko sa buses ni Baby James, at sa paggamot ko sa kanyang sugat sa kanyang paa. So ngayon ay meron akong gustong sabihin sa inyong lahat tungkol doon sa nangyari sa explore ni Jigo kahapon. So nakita ko ang kanyang nagawa kahapon. So meron akong kunting sasabihin ko sa inyo. So, gusto ko lang liwanagin kung bakit yun ang nangyari. So kahapon nag-aalay si Jigo doon kay Badan para mawala yung mga demonyo na sumanig kay Badan. So yung nangyari, meron niya siyang nakuha na isang demonyo, pero hindi pala yun yung sumanig kay Badan. So nakita ko rin yung video ni Junji. Yun nga, dahil tatlong mga demonyo yung nakapasok kay Badan. So yung isa ay napatay talaga ni Junji, So kahapon yung pag-aalay ni Jigo, meron nga siyang napatay, pero hindi talaga yun yung sumanig kay Badan. Kaya nga gusto ko yung ipaliwanag sa inyo ngayon, kasi alam niyo naman na si Jigo ay normal lang na tao din yan, At binigyan ko lang ng kapangyarihan para kahit papano ay makakalaban siya sa mga demonyo. So ang nangyari kasi ang inakala kasi ni Jigo na makukuha niyang demonyo doon sa kanyang pinagalayan, ayun talaga ang pumasok kay Badan. Pero nung una pa lang, alam ko na talaga na hindi makukuha ni Jigo yun. Hindi yun lalabas kung saan siya nag-alay. Kaya nga ako nung nadala kayo ng kamera ni Jigo, para ako talaga yung papatay sa isang demonyo. Kasi may dalawa pa, yung isa prinsipe ng mga demonyo yun. So ang gagawin ko ngayon, tatawagin ko yung isa pang demonyo na nasa katawan ni Badan, kasi alam ko babalik pa yun kay Badan. So ngayon ay ako na mismo yung papatay doon. So kaya nga ako nandito ngayon. Sinabihan ko si Jigo na ako muna ang magdala ng kanyang kamera. So dito na area, dito ko tatawagin. Pero bago yan, meron pa akong sasabihin sa inyo tungkol doon sa kasamahan ni Jigo nung siya pa, nung panahon na siya pa ikulto. So itong sasabihin ko sa inyo ngayon, alam ko na hindi kayo makapaniwala nito, magugulat kayong lahat dito sa aking sasabihin. Kasi may inihatid sa akin, may binulong sa akin yung ating Diyos Ama, na magpadala pa siya ng isa pag-anghel dito sa mundo, kasi sobrang dami daw ng mga tauhan ni Lucifer na pinadala dito sa mundo. So gusto ko lang sabihin sa inyo ito ngayon para malaman ninyong lahat na higit pa sa akin mayroon pang isa na anghel na magpunta dito sa mundo. So ang binanggit ko kanina, nakatulad ni Jigo na kulto noon, ay walang iba kundi si Simo, Simo X41 ba yun?
yung guard angelissimo X41, yun ang ipapadala ng ating Diyos Ama dito sa mundo. So sana ay hindi kayo magugulat sa sinasabi ko ngayon, kasi ang guard angelissimo, katulad ko, guard angel ako ni Jigo, guard angelissimo ipapadala dito sa mundo. So alam ko yung kasamahan ni Jigo na si Simo X41 ay wala pa yung alam, at alam ko magugulat din yan si Simo, no? So sa ngayon hindi pa siya nakababa dito, pero hindi magtatagal, mga 2 araw or 3 araw ipapadala siya dito para tumulong, no, sa akin, kasi hindi na kayang tingnan ng ating Diyos Ama na sobrang dami ng mga binitawan ng tauhan Lucifer dito sa mundo. So sa lahat na makakita ng video ni Jigo, yung sinasabi ko ngayon na Simo X41, i-share nyo sa kanya itong video na ito, at kung maaari i-chat nyo sa, kasi alam ko naman na marami na kilala kay Simo at meron kayong contact sa kanya. So gusto ko rin na kayo rin, no, ipaalam nyo kay Simo na mayroong guard angel na para sa kanya. So yun din ang guard angel ni Simo, no, na ipadala dito. Pero sige lang, hindi pa ngayon, basta 2 araw o 3 araw or bukas. So ako, sobrang saya ko kasi nagpadala din, no, ng kasamahan ko yung ating Diyos Ama. So napakabuti talaga ng ating Diyos Ama. So alam naman ng ating Diyos Ama na kayang-kaya kong labanan itong mga demonyo na ito. Kaso lang, dahil andito ako sa mundo ng mga tao, dumarating talaga ang oras na manghina ako, kagaya ng ginawa ko kay Baby James. Hindi basta-basta yon. Sa mamagitan lang ng kapangyarihan ko, binalik ko ang kanyang boses at ang kanyang sugat, binalik ko sa normal na parang walang nangyari. So ngayon si Baby James andun na, no, sa bahay ni Jigo. So hindi lang nabanggit ni Jigo kahapon kasi nga nakapokus siya sa pag-aalay ng kambing. So nag-expect talaga si Jigo na yung isang espiritu pa na nakapasok sa katawan ni Badan na demonyo, ayon talagang mapatay niya. So problema, nag-aalay siya doon. So yung lumabas ay iba naman. So yun talaga ang inakala ni Jigo, kasi ang sabi kasi ni Tio Kulto ay 3 demonyo, no? So yung mga demonyo na yan, yung isa daw prinsipe, yung 2, yun yung sinasabi ko sa inyo na 50 na ipanadala dito ni Lucifer sa mundo. So napatay yung isa, meron pang 2 yung prinsipe. Pero sa ngayon, ipapromise ko sa inyo na mapatay ko yan, yung isa pang demonyo na labas-pasok sa katawan ni Badan. Kasi ang akala ni Junji kahapon ay okay na sa Badan, pero hindi niya alam na mayroon pang 2. Pero ako alam ko na yan. So nagpa-relax lang kasi ako muna dahil nga sa paggamot ko kay Baby James. So ito, nakapag-ipon ulit ako ng lakas, pero hindi naman talaga gaano kalakas. Pero kailangan ko nang bumalik para paliwanag sa inyo itong mga mangyayari pa at sa nagawa ni Jigo kahapon. Kasi inakala talaga niya na kung makapag-alay siya ay mapatay niya yung isa pang demonyo na nakapasok kay Badan. So yung tungkol kay Simo, sa ayaw at sa gusto ninyo, mangyayari yan. Kasi galing sa taas yung nagsasabi sa akin na magpadala pa siya ng isa pang anghel dito na kasamahan ko para tumulong sa mga hunter at para puksain ang kasamaan dito sa mundo. At yan ay ang guard angelissimo.
So maya maya tawagin ko. Tutawagin ko itong isa pang demonyo na sumasanib kay Badan. Pero bago ko siya matawag, alam ko may mga demonyo dito, mga tao ni Lucifer nagkalat. Kasi malalaman ko yon yung pumapasok kay Badan. Kasi meron yung pula sa noo. So pag walang pula sa kamay or sa noo, ibig sabihin hindi yan ang nakapasok kay Badan. Pero pag mayroong mga pula sa noo, yan yung gustong pumasok sa katawan ni Badan. Ito may uwak. Alam ko si Supremo buhay pa. Ito mga spy ito ni Supremo. So pagpasensyahan niyo kung medyo nahaba yung pagsasalita ko. Kasi ito kasi nagpapaliwanag ako sa inyo sa nangyari kay Jigo kahapon, no? Kasi mali yung kanyang inakala na yung mapatay niya ay yung pumapasok kay Badan. At itong kay Simo din, no? Kailangan ko ipaliwanag sa inyo para hindi kayo magulat pag dumating ang time na yun, no? So sana ay maano ba yung pag-handle ni Simo sa kanyang katulad sa akin, yung pagdala ni Jigo sa akin. So okay, okay, walang problema yung aming connection bilang ako ang guard angel niya. So sana ay maalagaan din ni Simo itong guard angel niya. Kasi kami habang andito kami sa mundo ay kailangan namin ng handle sa tao na aming gagabayan, no? So sana lang ay ma-handle ni Simo itong guard angel niya na parating pa lang dito sa mundo. So ngayon magmasid-masid na tayo. Kasi ramdam ko may kalaban na dito. So pagpasensyahan nyo ng mga mahal kong kapatid, no? Kasi kailangan ko lang ipaliwanag sa inyo. Kailangan ko lang ipaliwanag sa inyo para hindi kayo mabigla lahat pag dumating yung guard angel mo. So sana ay walang makapigil sa pagbaba niya dito sa mundo, itong guard angel mo. So sa unahan may napansin akong kalaban, no? Mga demonyo pa rin to, kasamahan to sa 50 na panadala dito. Pero hindi ito yung pumapasok kay Badan. Pero sige lang, tatawagin ko yan mamaya. Papahirapan natin yan. At syempre susunugin ko basta mahuli natin. So gagawin ko ang lahat para yung maiwan, no, sa katawan ni Badan ay yung prinsipyo nilang. Kasi yung prinsipyo ng mga demonyo hindi rin biro ang lakas niyan. Hindi ako sure kung kaya ko siyang pantayan yung kanyang lakas. Basta promise ko sa inyo, yung isa pang natira, hindi man ngayon o sa susunod na medyo dito, susunugin ko yan, papatayin ko. So sa unahan may napansin akong kalaban dito. Mga demonyo pa rin ito. So kailangan silang puksain. So ang gagawin ko dito ngayon, kung makita ko ito, gagamitan ko ito ng orasyon, no? Orasyon na susunugin ko diretsyo. Kasi ito, hindi ito yung nakasanod sa Badan. Ramdam ko na kahit andito pa ako.
So malapit lang sa akin to. Malapit lang sa akin to. Hintay-hintay lang din ng kunti. Susunugin dito ngayon. Ayan na. So yun mga kapatid, yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Yan, so kahit malayo yan, susunugin ko yan. Mahal kong kapatid, alam ko isa kang demonyo. Kaya ngayon, hindi na kita patatagalin. Susunugin na kita. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mga mahal kong kapatid. Susunugin ko yan. Susunugin ko talaga yan. Sunugin natin yan. So ito, gagamit ako ng kapangyarihan na apoy. So galing ito sa ating Diyos Ama. So first time ko itong gagamitin ngayon para sunugin. Siya. So yan mga mahal kong kapatid, nasunog na. Yan o. So diretso na yung ating pagsunog sa kanya. So yun, sure na yun, patay na yun. Hindi na mabubuhay yan. Kasi yung ating ginamit ngayon na kapangyarihan ay nagmula talaga ito sa ating Diyos Ama sa itaas. So dahil mga demonyo yung ating nakalaban, kailangan natin silang sunugin. Pero alam ko may kasamahan pa yan. Hanapin ko pa itong demonyo na pumapasok kay Badan. Yan. Hindi pa rin ito. Hindi pa ito yung pumapasok kay Badan. Iba ito. Pero sige, susunugin pa rin natin yan. Ako ba yung nahanap mo? Ha? Ako ba yung nahanap mo? So, alam ko mga demonyo kayo, mga tauhan ko ni Lucifer. Kaya kung ako sa inyo ay magsibalikan na kayo sa impyerno. Ha? Bakit po ako, ha? Bakit po ako tinuturo? Gusto mo kong labanan? Ha? Ito ang dapat sa'yo. So tingnan niyo yung mga mahal kong kapatid, masusunog yan yan. Kasi yung ginamit yung orasyon, ayan na, sunog na. Yan yung kapangyarihan ng ating Diyos Ama.
Basta mga demonyo ang ating masagupa, susunugin natin sa pamagitan ng ating orasyon, ating kapangyarihan. Wala na, sunog na. So, ngayon hanapin natin at tatawagin natin itong demonyo na pumapasok kay Badan para yung maiwan ay yung prinsipe na lang ng mga demonyo. So ngayon mga mahal kong kapatid, hanapin natin at tatawagin natin itong demonyo na pumapasok kay Badan. So, pakiramdam muna tayo sa buong paligid. Itong mga uwak na ito ay mga lagardo na sa Supremo. So, pati ako ay nagmamasid sila. Tatawagin ko ngayon. Bigyan nyo lang ako ng konting oras. Kasi papatayin ko talaga itong isa pa na pumapasok sa katawan ni Badan. Itong prinsipe, alam ko may harapan ako sa pagtapos ko dito. Sana nabigyan pa ko ng lakas ng ating Diyos Ama. Ito ang malaking problema ko, itong prinsipe na pumapasok kay Badan. Pero itong isa ngayon, sisiguruhan ko ito na mapatay ko ito ngayon. So ramdam ko ang kanyang kasamaan. Sobra itong ginawa nila kay Badan. Walang kasalanan si Badan sa kanila, pero sinasaniban nilang katawan ni Badan. Kaya ngayon, tatawagin ko ang kanyang kasamaan para mapatayan natin ito. Demonyo na pumapasok kay Badan, tinatawagan kita ngayon para patayin kita. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Sobra na ang kasamaan ninyo. Pati taong walang kasalanan ay ginagambala ninyo. Kaya ngayon, ikaw na demonyo na pumapasok kay Badan, tinatawag kita. Sobra na kayo.
Alam ko nasa likuran lang kita ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kung talagang demonyo ka talaga, kung talagang matapang ka, harapin mo ako ngayon. Samnang ko sa mga mahal kong kapatid. Halika dito! Umatapang ka! Yan ang sinasabi ko. Ako ba ay nahamon mo talaga? Alam ko naman na malakas kayo. Alam ko na may kalakasan ka pero hindi kita atrasan. Walang mananaig na kasamaan sa kabutihan. Hindi mo ako kilala, ha? Mabuti, napakita ka sa akin. Hindi mo ako kilala, ha? Ako ang nagkasanip kay Badan. Ngayon, kung gusto kong malaman, ano ba ang pakay nyo kay Badan, ha? Bakit nyo sila niban si Badan? Kakausapin muna kita para malaman ko kung ano yung matapang ka talaga. Kung mamatay mo ako, meron pa magsanip kay Badan. So, ibig mong sabihin, kung mapatay kita ngayon, may sasanib ba kay Badan? Eh, kung sabihin ko sa'yo na alam ko na yan. Alam ko, meron ko yung prinsipe. Ha? Ang gusto kong malaman, bakit nyo ginagambala si Badan? Ha? Dahil ba sa kademonyuhan ninyo? Wala na kayong magawa? Kala mo, malit lang kami. Marami kami dito. Alam ko na marami kayo. 50 kayo na pinadala dito sa mundo. Pero hindi mo ba alam na yung iba mong kasama napatay ko na? Meron. Ngayon, kakusapin kita. Papatayin kita. Ako, papatayin mo ako? Baliwala sa akin yung mga orasyon mo pero sige lang, malalaman natin yan. Kung talagang matapang ka. Hindi, relax lang muna. Mag-usap muna tayo, ha? Kasi gusto kong alamin kung ano talaga ang pakay ninyo kay Badan. Kung bakit nyo sinasaniban si Badan. Huwag ka na pa. Paliwanag. Hindi, lalapit lang ako sa ng konti. Alam ko na malakas ka. Ramdam ko ang lakas mo. Hindi tayo kaibigan. Hindi talaga tayo magkaibigan. Kasi nasa kadiliman ka. Ano, hampasin mo ko yung tungkod mo? Ha? Ngayon, sabihin mo sa akin. Ipaliwanag mo sa akin kung ano talaga ang pakay ninyo. Kaya ba din? Ha? Bakit nyo? Hilom. Wala akong karapatan na magtanong sa'yo? Ha? Sino ka ba? Sige. Kung gusto mo kong labanan, ilabas mo ang buong lakas mo sa akin. Ha? Sige. Para malaman natin. Alam ko na malakas ka. Alam mo naman pala eh. Kaya kita papatayin. Subukan mo. Ilabas mo nga yung lakas mo. Subukan natin. Kung malakas ka. Ano, ba't ka tumalikod sa akin? Last na tanong ko to sa'yo, last ha. Isang tanong, isang sagot. Ano ang purpose nyo? Bakit nyo ginambala si Badan? Tumawa ka lang ha. Kung patikimin kita ng orasyon ko ngayon. Kung kaya mo. Malakas ka pala talaga. Sa ngalan ng aming Diyos Ama,
ibigay sa akin ang totoo mong lakas. Lakas ka? Huwag ka mag-alala. Hindi pa kita tutuloy. Pero ngayon, kukunin ko muna ang malakas mo. Sinasabi ko na sa'yo, hindi lang ako nag-iisa. May kakampi ako sa itaas. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na akong subukan. Alam ko na malakas ka. Ang tungkod mo? Bakit nyo ginambala si Badan? Ha? Huwag kang pakiliwanag dyan. Bakit nyo ginambala si Badan? Ha? Ano ang pake nyo kay Badan? Bakit nyo sa siniliban? Bakit kayo pumasok sa katawan ni Badan? Ha? Malas mo lang kasi ako nakalaban mo. At yung prinsipin ninyo, hindi magtatagal. Napapatayan namin ni Badan yan. Ngayon, pahirapan kita. Alam ko may buhay ka pa. May buhay ka pa. Hindi pa ka napapatay eh. Ayun, sisiguraduhin ko. Prinsipe! Prinsipe. So, paiba-iba ang busis mo. Ha? Ganyan talaga ang mga demonyo, mga mahalong kapatid. Paiba-iba ang busis. Prinsipe! Sa ngalan ng Diyos Ama, ibigay mo sa akin ang buong mong lakas para tapusin ang demonyo na sumasanib sa kasamahan ni Jigo na si Badan. Ibigay mo sa akin, Diyos Ama. Hindi ko na dapat sunugin yan. Kasi ang binigay ko kapangyarihan ay galing sa ating Diyos Ama. Wala nang pag-asa mabuhay. Kanina, nasunog ko na ang iba. Pero dahil ang lakas natin ginamit mo ay galing sa ating Diyos Ama, hindi na kailangan sunugin yan. Ngayon, napatayan na natin yung isa sa pumapasok sa katawan ni Badan. Hindi ko na dapat sunugin yan. Sobrang lakas ang binigay sa akin ng kapangyarihan. Binigyan ako para mapatay lang talaga yung demonyo na yun na pumapasok kay Badan. Pero meron pang isa, yung sinasabi lang prinsipe nila. Ramdam ko ang kanyang lakas. Yung sinasabi ko sa inyo na magpadala pa ng isang anghel dito, yung anghel ni Simo X41. Alam ko malaki din may tulong niya sa mga demonyo nito ngayon. Kung nagkamali man si Jigo kahapon, hindi niya napatay kahit isa man lang sa pumapasok kay Badan. Ngayon, napatay ko na yung isa. Yung prinsipal na lang ang naiwan.
Makiramdam muna tayo sa area. Ang totoo mga mahalong kapatid, kaya hindi na sana ako nababagay sa mundong ito. Kasi yung aking trabaho ay nasa langit na talaga sana. Napakasarap ng buhay sa langit. Walang problema. Wala lahat. Walang sakit. Napakasarap sa langit. Wala ka ng problema doon. Walang gutom. Pero ngayon dahil sa isang misyon at dahil ako ang anghel ni Jigo, ay tinatanggap ko ang aking misyon dito sa mundo. Itong mundo na ito ay punong-puno ng kasalanan. Kaya tawagin natin ang ating Diyos. Kasi wala tayong ibang pupuntahan kundi siya lang. Lahat ng tao dito ay mamamatay. At walang ibang pupuntahan kundi ang ating Diyos lamang. Minsan iniisip ko mga kapatid kung bakit ako ang napili para ipadala dito sa mundo. Pero para sa akin ay malugod ko yung tinatanggap. Kasi ako ang anghel ni Jigo. At nung narinig ko ang bulong ng ating Diyos Ama sa akin na magpadala pa siya ng isang anghel dito para kay Simo, so medyo gumaan yung aking pakiramdam bilang nandito ako sa mundo na ito. Kasi kahit ako ay ang anghel, nakaramdam ako ng pagod dito. Kasi nga, nasa mundo ako ng mga tao ngayon. Nasa mundo ako ng material. Kasi yung mundo ko, mga mahal kong kapatid, ay espiritual. Kaya hindi talaga maiwasan na manghina ako dito. Kaya nga kailangan ko ng alay para bumalik ang lakas ko. Nung nalayan ako ni Jigo, sobrang saya ko. Kasi yun ang dahilan kung bakit tagamot ko si Bibi Rins, si Bibi James. At naibalik ko kanyang paa na parang walang nangyari. At si Jigo, naibalik ko rin yung kanyang buong lakas. At binigyan ko mga siya kahapon ng kapangyarihan para lang makapag-alay. Alam ko may kalaban pa dito. Pero ang importante, mga mahal kong kapatid, ay napatay ko na yung isa pang sumasanib kay Balan. Minsan iniisip ko na babalik ako sa itaas. Pero dahil sobrang dami pa ng kasamaan dito sa mundo, kaya pinipilit ko talaga na hindi mo naakyat. Kasi walang ibang makapag-akyat sa akin sa langit kung hindi yung ating Diyos lamang. Gustuhin ko man na umakyat doon, hindi ko yan magagawa. Basta ito lang sasabihin ko sa inyo, darating talagang panahon, oras na manghina ako
dahil sa mga orasyon na bibitawan ko dito. Gaya kanina, sinunog ko sa pamagitan ng aking orasyon. Hindi basta-basta ang orasyon yon. Napakalakas na orasyon yon. Orasyon kung tawagin sa inyo dito, pero sa langit, kapangyarihan yan, sa kabutihan. Wala nang masasaya pa kapag tayo ay makatira sa langit. Maliwanag ang lahat. Walang problema, walang sakit, walang gutom, walang pawis, pati pawis wala doon. Kasi yung sa langit ay ano lang ba, walang init, walang ginaw, yung sakto lang. Ang lahat ay nagdadasal kasi yun lang ang pagkain doon. Hindi katulad dito sa mundo nyo na kumakain kayo na kung ano-ano, kanin, kung ano-ano. Doon wala. Parang kumakain ka na ng hangin. Walang gutom nga eh. Wala lang gutom, walang problema. Pasensya kayo mga malong kapatid kasi medyo mataas na naman yung nasabi ko sa inyo. So 2 araw akong nawala kasi nga nanghihina tayo. So buti nakarecover pa yung lakas ko kahit walang alay. Dahil dun sa pagbuhay ko, sa pagbalik ko sa busis ni Baby James at sa paa ni Jigo at sa paa ni Baby James. Binalik ko sa normal lang lahat na parang walang nangyari. So, napahaba talaga yung aking pagsalita. Gloves ko. Kasi hindi talaga mag-play yung camera ni Jigo kapag may suot tayong gloves. Kaya pag nag-play ako dito ay hinubad ko talaga ito. So, ito. Siguro natin itong buong paligid. At tingnan natin kung meron tayong masagupa pa na ng mga demonyo. Pero alam ko meron pa talaga. Kahit na malayo sila sa atin, ay naramdaman ko talaga yung kanilang ano ba, yung kanilang kademonyuhan. Si Jigo kasi mga kapatid, ayan, yun yung sinasabi ko. So, gagamitin ko ngayon yung binigay na ng ating Diyos Ama na orasyon. Kasi andito pa, hindi pa naubos. Hindi na natin paaapoyin. Diretso na. Bago ang ganda ng boses, ganyan ang mga demonyo, mga mahal ng kapatid. Wala akong pakialam kahit na ano pa ang gawin nila. Barin ko lang muna itong guantes, yung gloves ko kasi parang nag-loading yung camera ni Jigo. Siguro sa sobrang init ito ng panahon. Yan, may nagsalita na sa unahan. Hayaan lang natin yan. Mamamatay naman yan ngayon. Lahat lang makita natin, lahat lang ating maramdaman na kalaban, hindi natin bubuhayin. Doon sa unahan, yung boses.
So yan mga kapatid, no, atong ating mission pagpatay sa biglang ginawa pa sa kababan. Yan, napatay na natin. Patay, patay na! Taring nyo! Dami kayo ito! Dami na kayo ulit! Inferno! Yan. Kilay tita, kilay tere! Huwag makasiyan! Init ka na! Sama na na! Sama na kaputi! Kau ba na ito ne? Kau ba na kaputi ne? Sewa? Tuldool ka ne? Demonyo. Dito. Yan lahat ng ating nakikita. So ito ang mga kasuotan nila, kaparehas lang sila. Yung kanilang boses, kaiba-iba. So dapat rin silang ubusin. Basta yung sa akin ay napatay na natin. Yung mga demonyo nito, ang akala kasi nila ay walang makakatalo sa kalakasan nila. Kung sila nagkakamali. Ano? Nabot mo. Ayun yung paligid. Ha? Sabot. Ayun ninyo. Mabot ito sa himperon. Init ito sa himperon, mas init rin. Anong alerto mo? Ito, tay kalaban dito, dire daghan. Sinanglotaw na itong iban rin. Init na kayo. Uy, demonyo. Para may boses subay pasanahan. Ayan o. May nag-iusap. Okay, bro. Napakarami sila dito.
Hey! Ubusin ko lang kayong lahat dito. Ang dami talaga nila mga marong kapatid. Asaman! Tulog ka ba di? Tulog ka? Yan, medyo marami yung nabitawan ko na kapangyarihan. Pero okay lang yan. Ang importante, ay napatay na pa natin yung mga tauhan ni Lucifer. Mga tauhan kasi ni Lucifer to eh. Medyo marami talaga sila. Pahinga natin saglit mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Mag-abang tayo ng mga tauhan ni Lucifer dito. Grabe talaga yung kasama nila. Sana mga mahal kong kapatid, hindi bababa si Lucifer dito.
Iyon ang dapat mong paghandaan. Baka darating ang tamang panahon at oras na si Lucifer na mismo ang magpunta sa mundong ito. Itong mundo na pinagtayuan niya, mga mahal kong kapatid, siguro napansin niyo naman na grabe na talaga. Alam niyo ang dahilan kung bakit itong mundo ay mayroong lugar, no, na laging binabaha, may binabagyo. Basta masakit sa akin kalooban na sabihin ko sa inyo. Purpose kasi yan ng ating Diyos Ama, para ang lahat ng mga tao na hindi siya kilala ay tatawag sa Kanya. Kaya lang masakit talaga isipin na mayroong buhay na kukunin niya. Maraming buhay na makukuha niya. Ginagawa niya ng ating Panginoon kasi nakakalimutan na siya ng mga anak niya. At tungkol naman, no, sa mga buhay na mamatay dyan sa mga baha, mga lindol, hindi kayo dapat mag-alala niyan, kasi yung ating Diyos may gusto niya na kunin sila. Kasi ang totoo, mga mahal kong kapatid, kahit ano pang mangyari sa mundo, kahit na sobra pa yung mga baha o bagyo man yan, kung hindi ka kukunin ng ating Panginoon, hindi ka talaga mamamatay. Pero pag ikaw nang kukunin ng ating Panginoon, kahit na matulog ka lang, madapa ka lang, basta pag siya na ang kukuha sa iyo, wala ka na magagawa. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung bakit mayroong bagyo, kung bakit mayroong baha, may mga lindol. Sinasadya talaga ng ating Diyos Ama para tawagin siya ulit ng kanyang mga anak. Kasi kinakalimutan na siya. Kasi ang totoo, walang sa atin dito sa mundo, pati itong katawan natin dito sa atin, lalo na itong ating espiritu, ang namamayari nito ay ang ating Diyos lang, wala nang iba. Kaya wala tayong lusot sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin siya tawagin, kasi ang nagmamayari sa ating lahat, yung ating Diyos lang. Pinapahiram lang tayo ng buhay. Kahit katiting, kahit lupa, kahit sa kuko pa yan, walang sa atin. Kasi ang gumagawa ng lahat ng ating Panginoon, ang ating Diyos Ama ang gumagawa. Itong mundo, sa Kanya ito, walang sa atin lahat. Pati ikaw, ako, silang lahat, walang sa atin. Kaya dito sa mundong ito, maraming mayabang, maraming mapagmataas. Kinakala nila na sila ng Diyos kasi maraming pera. Walang sa atin. Aanuhin mo ang pera mo, kahit ilang bilyon pa yan. Eh kung sabihin ng Panginoon na kukunin kita ngayon, may magagawa ba ang pera mo? Kahit gaano ka pagkapangyarihan dito sa mundo, kahit ikaw pa lahat ang pinakamayaman sa mundong ito,
Pag kukunin ka ng ating Panginoon, wala ka magagawa. Yang pira mo, wala magagawa. Kaya wala tayong lusot. No? Kaya ang gagawin natin, manalangin tayo sa ating Panginoon. Isa puso natin ang kanyang salita. Dahil wala nang mas makapangyarihan sa kanya kundi siya lang. Itong mundo, ginagawa niya ito sa pamamagitan lang ng kanyang bibig. Wala siyang ginawa na galaw. Ginawa niya sa isang salita lang. Walang atin kahit kunti. Yung araw, ginawa niya sa isang sa ano lang, ginawa niya yan sa salita lang, walang galaw. Yung kalawakan, lahat ng mundo, lahat ng earth, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya dapat natin siya sundin. Dahil kahit anong gawin mo pa, kahit naliligo ka pa sa pera, kung inaakala mo na ikaw na ang masusunod dyan sa buhay mo na andyan sa'yo ngayon, wala ka talagang lusot. Wala kang magagawa. Dahil ipinanganak tayo sa mundo. Itong si Jigo, ipinanganak ito na walang damit, walang dala kahit isa. Kaya harap tayo sa Panginoon na walang dala. Masakit lang isipin na marami talagang tao sa mundo na wala na talagang Panginoon. Yung iba, yung kanilang hanap buhay, yung pagkitil ng buhay sa mabubuting tao. Okay lang sana kung kikitil sila ng mga demonyo. Hanap buhay nila yun, ang pagpatay lang. Dahil sa kasakiman ng pera. Kaya yung ating Panginoon talaga minsan ay binibigyan tayo ng bagyo, baha, no? Para lang talaga may balik sa kanya yung ating isipan ba, para tawagin siya ulit.